Did you know, ayon sa clinical studies, ang smoking at alcohol intake ay hindi lang nagpapahina ng sperm motility o ang kakayanan ng sperm cell na lumangoy papuntang egg cell na siyang nagdudulot din ng DNA damage sa sperm cells. Mas mataas pa ang risk ng DNA fragmentation o pagkaputol-putol ng DNA at chromatin damage o ang pagkasira ng balot o tagaprotekta ng DNA sa mga kalalakihang parehong umiinom at naninigarilyo na maaaring makaapekto sa fertility. Nasa 15% ng couples sa buong mundo o halos 48.5 million ang nakararanas ng infertility. At hindi babae ang apektado nito. 20 to 30% ng cases ay ang kalalakihan ang solely responsible. At umaabot pa ng 50% ang contribution nila overall. Bukod sa bisyo gaya ng smoking at alcohol na nakasisira sa sperm quality, may mga hormonal imbalance din na pwedeng makaapekto sa sperm production. Bahay, matapos po nating marinig ang ibang mahahalagang impormasyon, mas palalalimin pa natin ang ating usapan. Ano nga ba ang mga pangunahing dahilan ng male infertility? Paano ito nasusuri at anong mga hakbang o lunas na maaaring gawin upang matulungan ang mga pamilyang gusto pong magkaanak? Kasama natin ngayong umaga ang isang urologist mula sa Makati Medical Center. Welcome to Doctors on TV, Dr. Steven Nazareth. Hi, Doc, and welcome back to Doctors on TV. Thank you for having me again. Yes, yeah, I know, and it's our pleasure, of course. Doc, and ito, baka gusto yung batiin mo na ating mga viewers po. Oh, sa mga nanonood, I hope you learned something very eventful dito ngayon. So bear with us, and we'll be here. Okay, Doc, and so let's get started. Ano nga bang ibig sabihin po ng male infertility? Oo. Yung male infertility kasi, ito yung inability of the couple to conceive a child. Hindi sila magkaroon ng anak o mabuntis yung asawa sa loob ng isang taon na walang contraception. I see, and assuming na ang babae ay okay naman Yes. pag-bear. Kasi of course, it takes two to tango eh. So, Yes. we have to identify sino ba. Ang daya nga, kalimitan, ang blame lagi nasa babae. Hindi ba, Doc? Kasi alam mo na, long time ago, panahon pa ng Biblia yun eh. Pagka hindi nagkakapamilya, babae ang may problema. Oh, yeah. Ngayon na lang, recently lang nalalaman na, paano pala, pwede pala ang lalaki. Actually, in reality, sa mag-asawa, 25% babae ang may problema. 25% lalaki. 50% parehong may problema. Oh, Yeah. okay. Kasi, ang na-notice natin, we've been hearing stories na lagi nag-work up ang babae. And only to find out later on, ang lalaki pala ang may problem. Oo. Sad to say. Kasi, pwede naman kasi sana from the very start, sabay magkakaroon ng clinical investigation. Kanino ba may problema? At saka hindi lang yun, mas madali mag-work up ang lalaki. Mas kakaunti ang ginagawa. As compared to babae? Yes. Okay. So, eto Doc, gaano ito kalaganap sa mga kalalakihan dito sa Pilipinas? Actually, as high as 3%. Ibig sabihin, 3 sa kada 100 lalaki maaaring may problema sa infertility. I see, and I'm sure multifactorial ito, Doc, no? Kasi we also have this what we call erectile dysfunction. So, yung inability na, or would you like to explain what erectile dysfunction is? Okay, so yung erectile dysfunction naman is inability to attain and or maintain an erection enough to do penetration and ejaculation. So, hindi lang hirap tumayo. Kailangan ma-maintain yung pagtigas para sa penetration sa partner at hanggang sa matapos. Hindi yung naipasok mo lang and then namatay. Dapat matatapos, mako-consummate. But can these two conditions come together? Okay, yan ang kasi pwede pero it's more of yung stress sa lalaki. Palibasa, pagka halimbawa nahihirapan sila magkaanak, kailangan timed eh. So, dapat very fertile yung babae. Now, ang nangyayari is yung sexual act becomes an obligation.
kailangan maka-perform yung lalaki pag fertile yung babae. So minsan, because of nasa stress na, naku, kailangan ko mabuntis ang asawa ko, sometimes nahihirapan silang magkaroon ng erection. So meaning to say, timing is also a key factor here. Oh, very important factor. Okay, but does it mean na kapag may erectile dysfunction, suffered na yung infertility? Or there are two different entities talaga? Altogether, very different entities. But they can, parang synergistically affect Yes. yung ability na parang ma-impregnate ang babae. Yes, kasi mahirap mabuntis yung babae kung nahihirapan kang tumayo. I see. How about yung Doc, kapag may ganitong condition, how does it affect the, mental health and, of course, yung relationship ng couple? Okay, kasi especially doon sa iba, no, na talagang gustong-gustong magkapamilya, mag-start ng family. After 1 year, okay, fine, 2 years, pero after several years of trying, medyo nasa stress na yung mag-asawa. Talagang, these are the dedicated people who would talagang do everything to get pregnant, to start a family, pero naiiba yung stress nila eh. Hindi naman enough para, alam mo na, magkaroon ng rift doon sa mag-asawa, pero definitely nakikita nila yung pagkukulang sa magiging nila mag-asawa And siguro, nila. Doc, if I may add, especially dun sa parang they started late na eh. Diba na parang hinahabol, of course, yung ability ng babae lalo, no, to have like healthy eggs, normal eggs, egg cells, okay? And so, eto nga, dapat, siguro maganda rin na masaling natin itong topic na to na sa iba, diba, teka muna, minsan nagtatanong tayo sa ibang kinasal na, teka muna, ilang taon na kayo magkasama, hindi pa kayo Pero of course, we need to be extra sensitive, di ba, and considerate sa nararamdaman. Kasi may mga ganito palang pangyayari na each time na the pregnancy test would turn out to be negative, hindi po simpleng nakita lang nila na negative, dinadamdam nila. Talagang masakit pala tato sa couple na hindi makapagbuntis. Oo nga eh. Kaya nga yung sinabi nila na every child born is a miracle, totoo yun. Kasi if you only know yung mga frustrations na nakikita ko sa mga father, wannabes, mga father wannabes na hindi sila makabuo talaga, yung frustration na nararamdaman nila, you can feel it. Na talagang, inaano nila na, kailan ba kami magkakaanak? Dok, ginawa na namin lahat. Ano pa ba? Ako kasi talaga, mulat sa pool na kami nagsama, kinasala, no, talagang dasal-dasal ako na, Diyos ko, biyayaan niyo ako ng kambal ng ganitong date. Alam mo, Dok, nabuntis ako ng kambal, ganong date nga po. Yeah, at talaga ako i-bless. And of course, so, ibig sabihin talagang, apart from science, we have to believe also. Yes, of course. And of course, we have to do our part. Kasi, like, if I wanted to be pregnant ng December, as much as possible, just that year, talaga I made sure na I was like living healthily. Kasi iniisip ko, ako'y magdadala ng bata sa aking sinapupunan. Kailangan healthy ang aking katawan para, yung kanyang environment, yung kanilang environment ng kambal would be maayos para naman masustain yung 9 months, okay, na bibit-bitin ko. Okay, so, Doc, pero ito, going back sa male infertility, ano po usually ang sanhi? Bakit nga nagkakaroon ng ganito ang ibang kalalakihan? Unfortunately, karamihan, walang dahilan. It cannot be explained. But of course, yung mga bagay na na-explain natin, sari-sari, number one is yung may problema tayo sa ating katawan talaga. Ang most common is yung tinatawag natin na varicocele. Yung varicocele naman is yung varicose veins, parang sa binte, pero hindi sa binte, sa itlog. Okay? But that does not mean na pagka mayroon kang varicocele, infertile ka na. But for those who are infertile, meron silang varicocele. Yon. Pero yon, yung pag kinorek yon, 50-50 yun eh. Pero bakit nga ba nagkaka-varicocele? So, isasaling natin yan kasi domino effect di ba, Doc? Yes, oo. Actually, inborn yan eh. You were born with it. Yung varicose veins kasi, yung veins, siya yung kumukuha ng blood from our organs back to our heart. Yeah. So, yung against gravity ang flow niya, no? So, dapat yan, para hindi bumalik, meron yung mga valves na nagsasara. Pagka tayo ay, wala noong valves or defective yung valves natin, hindi effectively makaakyat yung blood. So, it stays in our,
testicles. So, pagka madami masyadong dugo doon, nagkakaroon ka ng varicose veins. And varicose veins, umiinit yung temperature ng itlog. Ang itlog ng lalaki, dapat yan, ano lang yung temperature eh. Hindi masyado malamig, hindi masyado mainit. Now, kung masyado maraming blood na nagsistay doon, masyado mainit, hindi effectively nagpo-produce ng sperm. Kaya siguro din ang testicles, yun ba yung dahilan, parang God created yung anatomy niya na hindi nasa loob ng katawan, nakasuspend? Yes, yun nga sinasabi ko, yan ang pinakamagandang it was beautifully designed. Yeah. Kaya yan nasa labas ng katawan ng tao kasi it cannot survive inside our body. Masyado mainit. Mainit sa loob Oo. eh. Yeah. So kaya malayo siya. And pagkakita mo pagka masyadong malamig, lumalapit yan sa katawan ng lalaki to assist doon sa heat ng temperature ng lalaki, ng katawan para mainitan siya. And hindi siya pantay. Yung testicles ng lalaki hindi magkapantayan kasi pag pantay, yung exchange ng heat malaki din. So mas mababa yung isa kumpara sa kabila para wala masyadong exchange of heat. Ang galing. Ang ganda ng design. God is Yeah. so genius. Okay, and how about the lifestyle choices? So, I mean, do these lifestyle habits really affect the fertility ability of male individuals? You need to live healthy, no? Wala masyadong bisyo. Dapat talaga walang bisyo. Yeah. Alak, sigarilyo, totally give up kasi hindi ka makakaproduce ng magandang sperm eh. Tapos, you need a good amount of rest. At least 6 hours, preferably 8 hours. Hindi ito yung 6 hours total or 8 hours total. Dapat yung Continuous and deep. Continuous, yes. Oo. Tapos, yung kailangan hindi ka pumupunta sa mga maiinit na lugar. So that means, hindi ka magsusuot ng briefs na mainit kasi. Boxers, no, in shorts. Tapos, hindi ka pupunta sa mga maiinit na lugar, gaya ng yung sauna, Yeah. kaya yung steam bath, yung hot showers, yan, tapos yung under the sun, yung mga ganon, dapat iiwasan natin yon. Kasi para at least makasurvive ang mga sperm cells. Yes. Okay, how about yung diet preferences, Doc? Okay, medyo kailangan high protein para, that's the one that gives us energy. So, para mas maganda yung production natin, mas merong food and energy yung ating sperm. I see. They're saying na if you take in a lot of oysters and then some nuts, particularly the walnuts, so, these foods really contribute to, improving the number and the quality of sperms. How true is that? Yung oyster kasi, tsaka yung nuts, yes, pero yung oyster, nila, this is more of an aphrodisiac. So, para aphrodisiac. medyo maka-perform. So, alam na ng mga kalalakihan po, ha? Ayun. Okay, and then, Dok, paano yung kasi ito nga yung sad mas tumatanda, di ba? Mas yung pressure na makapag-impregnate ng kapartner, ng female partner. However, mas nagkaka-age, mas nasa heavier side ang ibang kalalakihan. So, will that affect the ability of of that particular male individual? Kasi somehow, pagka medyo on the heavy side ka, timbre lang, timbre. Opo. Pasintabi po sa mga tatamaan. Pero Buti kasi, babae ako. Nagkakaroon ka ng metabolic problem eh. Di ba? Mahirap, parang unusual na makakakita ka na medyo mabigat na walang problema ang metabolismo. Yeah. More often, they have metabolic problems. So, lahat ito, eventually, boils down to yung affected rin, pati yung sperm production. I'm not talking about all, baka iba magreklamo. Yeah. Bakit ako? Malaki naman ako, may anak ako. Kasi hindi na malaki. It's a case-to-case basis. Yes, we're talking about the people who have difficulty fathering a child. Yeah. Tapos if you're heavy, syempre, kasama doon na medyo bawasan. Saka di tama, Doc Una, syempre, performance-wise, kasi mas hingal. Okay, and then, going back here dito sa fertility, infertility issues, okay, so basically, kung ito nasa heavier side, you expect also na pag nasa heavier side ka, pwedeng may diabetes also. We know may mga neuropathies, tama ba yan, Doc? Yes, Oo. So, and a lot more, okay? So, dapat healthy. Ayan, okay. How about genetic factors, Doc? I've had quite a few patients na sinasabi nila meron sila mga pinsan
or yung mga tito nila na ano talaga, kaya kakaunti sila. And some of them took a long time bago magkaanak. But this is few and far in between, no? Merong mga genetic condition na hindi ka talaga magkakaanak, yung tinatawag natin yung mga Klinefelter's disease. Syndrome, yeah. Oo, na ano ka, na meron kang problema. Anatomical defect, Yon, isa yon. Yeah. And then of course yung hindi ka nagpo-produce ng sperm. Yeah, oo. So, yun, mahirap talaga yung mga Azoospermia. ganon. Yes. Yeah. oo. Pero Doc, kasi ano, 'di ba? Kasi kaya maganda din 'to kasi for closure lang. Kasi we would always hear na kapag may lahing kambal or triplets, so usually may masiskip lang na isang generation and then there you have it again. So here dito sa inability, so mas konti.